Hindi mo ba talaga ako kayang pakasalan kahit 1 year lang? Then maghiwalay na lang tayo kapag napalipat na sa akin na lahat ng mana ko. Mr. Guevara, gulat na saway ng abogado. Magpasalamat ka. Nasa school tayo, Guevara. Kung may dala akong baril dito, butas na yung noo mo sa akin. Mukha ba ako desperada na mag-asawa? Huwag kang choosy, Gil. Matanda ka na at makunat ka na kung tutuusin pero masyado ka pang hard to get. Pagak naman tumawa si Gail habang deep inside parang gusto na niyang tumayo at ihampas kay Kiefer ang silyang inuupan niya. Bakit bigla parang ang yabang-yabang nito dahil lang ba posible itong mawala ng mana dahil sa kanya? Ako? Matanda at makunat? I'm really sorry, Miss Beaumont, for my client behavior. I personally, sinabi ko lang ang totoo, Mr. Santos. Bakit kailangan mo mag-sorry sa kanya? Sumusobra na ang babaeng yan. I've been waiting for you for too long pero balak mo pa rin magpahabol? Hindi na mangyayari yun. Bahala ka sa buhay mo. Maghanap ka na lalaking papatol sa'yo. Ani Kiefer saka tumayo na at nauna pang umalis. Kapal na mukha. Sabihin niyo sa boss niyo, isa ko ang apo niya at itapon sa ilog. Kainis? Ani Gail saka lumabas na din ng guidance office dahil naiinis siya. Napakamot na lang sa ulo ang abogado. Malakas na tumatawa si Don Rodolfo habang ikinukwento ng abogado ang nangyari sa unang meet-up ni Gail at Kiefer. Kaninang umaga lang niya nalaman na personal na magkakilala ang dalawa at 3 taon nang hinahabol-habol ng apo niya ang dalaga. Kung nalaman lang sana niya ng mas maaga-aga, medyo hinabaan niya ng konti ang palugit sa apo niya. Unang kita pa lang niya sa dalaga noon at titiyak na niya magiging parte ito ng pamilya nila. Dahil hindi niya alam ngunit ilang beses nang naging laman ng panaginip niya ang dalaga bago pa man siya nito iniligtas sa gubat. Kasama niya ng araw na iyon ang mga anak ng pangalawa niyang asawa sa una nitong asawa. Noon pa man wala na siyang tiwala sa mga ito. Pinakasalan lang naman niya noon si Georgia dahil naaawa siya dito. Meron itong anak na 3 lalaki. May malubang sakit si Georgia at ayaw nitong mapunta sa bahay ampunan ng mga anak nito. At dahil matalik na kaibigan ng asawa niyang si Teresita si Georgia, pinakasalan niya ito at itunuring na mga anak ang mga anak nito. Ngunit nang malaman ng mga ito na maliit lang ang mamanahin mula sa kanya, nakita niya ang pagbabago ng 3 lalaki. Although wala na may pinapakitang masama ang mga ito sa kanya, kaya kampante lang siya noon. Ngunit nasubukan niya ang faithfulness at loyalty ng mga ito, doon siya nagsimulang magduda. Nagpanggap siyang nagkakaroon ng Alzheimer at nagiging makakalimutin na. Hanggang sa yayain siya ng mga itong mag-hiking. Dapat ay kasama din nila ang nag-iisa niyang anak na ama ni Kiefer. Pero busy ito sa pagpapatakbo ng negosyo nila kaya hindi ito nakasama. May mataas na posisyon din naman ang mga anak ni Georgia sa kumpanya nila. Pero mukhang masyadong mas mataas ang gusto ng mga ito at nalulungkot siya para sa ina ng mga itong namayapa na 1 taon na ang lumilipas. Lalong tumibay ang hinala niya na hindi aksidente nangyari sa pagkawala niya sa gubat. Sadyang inilagaw siya ng mga ito. Maswerte lang dahil nagkataon na merong grupo ng mga estudyanteng bata na nagka-camping para sa Boy Scout. Nailigtas siya na isang magandang dalaga at mukhang hindi lang ito simpleng babae lang dahil nakita niyang nagawa nitong patayin na isang ahas na hindi pa ganoon kalakihan sa isang putok lang ng baril at madilim na gubat. Kaya naman nakabuo agad siya ng plano. Alam niyang mali at inilalagay niya sa delikado ang buhay nito ngunit tingin niya hindi magiging madali ang buhay ng kahit sinong susubukan na kalabanin ang dalaga. Nagpaimbestiga siya tungkol dito pero gaya ng inaasahan, walang nakuha na kahit na anong files dito maliban sa mga normal na detalye. Hindi siya naniniwala na simpleng teacher, pagmamodelo at pagtuturo ng self-defense lang sa mga kababaihan ang trabaho nito. Masyado itong magaling sa baril at yung posisyon nito at paghawak ng baril, halatang professional ito. Noong kabataan niya, sumali din siya sa army ngunit hindi siya tumagal. Hindi niya kaya yung hirap ng training. Tingin mo, wala bang pag-asa ang apo ko na magustuhan niya? Mukhang mahihirapan pong apo niyo, sir. Muling tumawa naman si Rodolfo. Natitiyak ko magiging parte siya ng pamilya namin, Sylvester. Tura ng matanda. Nakita niya sa panaginip niya si Gil na kasama sa family picture ng pamilya nila, habang may buhat na sanggol kasama pa ng 3 bata. Hindi naman siguro niya mapapanaginipan na isang taong hindi kakilala kung walang dahilan.
Hindi sila magkasundo ni Kiefer. Madalas silang magkaaway dahil sobrang pasaway kasi nito. Ika nga ng mismong anak niya na ama nito. Galit talaga ang magnanakaw sa kapwa magnanakaw. Paborito si Kiefer ng kanyang asawa dahil daw iisa sila ng apo niya. Matinik sa babae pero wagas kapag nagmahal. Keep me posted. 2 buwan mo silang bantayan para sa akin. Hindi ako makakabalita kay Kiefer kaya ikaw magbalita sa akin sa mga mangyayari sa loob ng 2 buwan. At kung guguluhin si Gail ng mga anak ni Georgia. Yes, sir. Grabe. Ano sabi niya? Ako, matanda at makunat na? Paulit-ulit na usal ni Gail habang nililigpit ang kinainan niya. Nagpupuyos talaga siya sa galit. Hindi siya makapaniwala na makakarinig siya ng ganoon sa buong talambuhay niya. Lalo tigit kay Kiefer pa iyon galing. Hindi siya makaget over. Bakit in just one snap of finger bigla na lang itong nagkaganoon? Akala ba niya gusto siya nitong pakasalan? Tas bigla? Ay, buwisit talaga. Buti na lang talaga hindi na siya bumigay ulit. Muntik lang talaga. Sino kaya sa amin na mas matanda at mas makunat? Buwisit na impacto yun. Kala mo kung sino? Gwapo lang siya at mayaman at saka sikat kaya habulin siya ng babae. Pero lang hiya, wala magkakagusto sa kanya kung wala sa kanya mga katangyang iyon. Inis na wika pa niya sa sarili. Ako? Matanda at makunat? Muling ulit niya sabay padyak. Nabubisi talaga siya. Gusto niyang makapanakit. Inis na tinapos na niya ang pagliligpit ng plato, saka nagmamadali nagbihis. Kailangan niya mailabas ang gigil niya kay Kiefer. Kung hindi siya makakatulog. Nagtungo na lang siya sa boxer gym ng kaibigan niyang instructor. Buti na lang meron pang ibang nag-ensayo din. Mabilis siya naghamon ng suntukan na tinawanan pa ng mga ito dahil babae siya. Nakangisi lang naman si Jason na nakasparring na din niya noon pero isang suntok lang niya itulog agad. 30K. Kapag natalo niyo ako, sa inyo na. Hamon pa ni Gayla. Nagtawa na ng mga ito. Mas lalo pang tumataas ang init ng ulo niya sa reaksyon ng mga ito. Sige. Ikaw at ikaw. Sabay-sabay kayo. No limitation, basta ang rules. Matira matibay. Pasensya na, Miss Beautiful. Hindi kami nananakit ng babae. Sabi pa ng isa. Ngumisi naman si Gail na kinuha ang gloves na inabot ni Jason saka itinali ang buhok in a messy bond. Don't worry. Kahit magtatlo pa kayo'y malabong masaktan niyo ako. Ayos din naman ang chick na to. Maganda nga at sexy. Pero mukhang malakas ang hangin sa utak. Patusin kaya natin. Wika ng isa. Hindi namin kailangan ng pera, miss. Meron ka pa bang ibang i-offer bukod sa pera mo? Ngisi ng isa na sa dibdib niya nakatingin. Naka-sport bra lang siya na pinatungan niya ng sadong pink at itim na jogger pants. Sex. Sige, mag-sex tayo. Yun lang ay kung mapapatumban niyo ako. No limitation and matira matibay. Nag-high five pa ang tatlong kurimaw na mukhang mga baguhan lang sa gym ni Jason at hindi siya kilala. Karaniwan kasi sa mga client ni Jason nakasparring na niya at wala man lang nakapanalo sa kanya. Siya na ang unang sumugod sa tatlo na nagtatawanan pa habang nag-uusap-usap ng gagawin. Isang suntok lang bumagsak ang isa at hindi na bumangon. Awang ang bibig ng dalawa na tiningnan ang kasama. Chinek kung buhay pa ba ito. You bitch! Galit na sigaw ng isa na agad nang sumugod. Ganon din ang isa nang madala sa gilid ang kasama ng mga itong lalaki. Sabay siyang sinugod ng dalawa. Aminin niya medyo nahirapan siya dahil parehas na matangkad at malaki ang katawan ng dalawa. Idagdag pa na malakas pero hindi siya naging top agent noon kung 2 lalaki lang ang magpapabagsak sa kanya. Hinihingal na bumagsak sa gitna ng ring si Gail after niyang mapatulog ang tatlong lalaki. Nagkamali na ang unang lalaki na sinapak niya pero halatang hilo pa ito kaya hindi pa makabangon ng ayos. Bagamat na satisfied na siya sa gigil niya, gusto pa rin niyang makapanakit pero this time, gusto niyang si Kiefer. Tuwagin mo na lahat ng santong kilala mo, Guevara. Gagapag ka sa'kin. Bulong pa ni Gail, saka tumayo at basta nalang ibinato ang gloves kay Jason. Mag-ingat ka sa tatlong yan, Gail. Baka balikan ka dahil sa ginawa mo sa kanila. Ani Jason habang palabas siya ng ring. Pakibigay na lang ang address ko. Pakisabi, magpapaparty ako kapag dumating sila. Tamad na sagot niya na tinuwanan lang ni Jason. Sira ka talaga. Basta mag-ingat ka. Ang alam ko, may nirape na ang tatlong iyan na babae pero naabsuelto. May pera kasi, kaya nabaligtad ang kaso.
Sa narinig, parang uminit naman ang ulo ni Gail. Mga ganoong balita pa naman ang ayaw niyang marinig. Matagal-tagal na siyang graduate sa pagpaslang ng mga lalaking tulad ng mga ito pero kung magiging tawag ng pagkakataon, walang problema sa kanya na magsayang ng 3 bala para sa 3 ito. Tinapit niya sa balikat ang kaibigan na si Jason at nagpaalam na dito. Ang ingay na buong Coliseum sa sigawan ng mga fans ni Marco. May naririnig din siyang sigawan ng pangalan ni Kiefer pero wala naman si Kiefer. Pasimpleng hinahanap ng mata niya ang binata pero hindi niya makita. Baka hindi na ito pupunta. Hindi naman na ito parte ng PBA. Ang alam niya magre-retard na din si Marco this year. Tinatapos lang nito ang contract. Gail. Bati ni Damien nang lapitan siya dito at batiin. Kasama ulit dito ang asawa na hinalikan pa siya sa pisngi. Balita ko, kasama ka sa shooter. Oo, may naghamon eh. Biro naman niya sabay nguso kay Marco. Wala namang nakakaalam na magkamag-anak sila ni Marco. Ang totoo hindi naman literal. Ampun lang naman ang mommy niya ng mga lagdameyo. Pero kahit ganoon pa man, never namang itinuring na iba ang mommy niya ng mga kinilala nitong kapatid. Si Marco? Mukhang exciting to ah. Shooter versus shooter. Anito, saglit pa sila nag-usap bago pa nagpaalam ang dalawa. Nag-invite din ang mga ito para sa nalalapit na birthday daw ng anak. Hindi na lang muna siya nangako na dadalo. Marami silang activities sa school this month, kaya magiging busy siya. Exclusive girls school lang sila noon pero last year lang, nag-open up ng school nila para na din sa mga batang lalaki from kinder to grade 6 lang. Wala pang high school. May ibang parents kasi na ayaw pumayag kaya unti-unti lang muna. Prestigious school iyon kaya maingat sa bawat decision making. Napapalakpak naman si Gail out of 60 balls. 51 ang na-shoot ni Marco. Not bad. At ito pa rin ang nanalo sa 3-point shot. Bagay talaga dito ang titulo na 3-point shot king dahil wala pang nakakatalo sa record nito. Sa pool na maging PBA player ito. Biglang napatingala si Gail sa malaking screen sa taas ng ring dahil biglang umugong ang malakas na sigawan sa buong arena. Saka na close-up shot ang gwapong mukha ni Kiefer. Napasimangot naman si Gail. Ayun na naman yung malokong ngiti ni Kiefer. Ngiting kinakikiligan ng mga babae. The killer smile, ika nga. Pero in fairness naman sa kurumaw na ito, ang galing talaga nitong pumorma. Parang Korean K-pop kaya ang dami din na nahuhumaling ditong teenagers, ang lakas maka K-pop ng galawan nito at pananamit. Hindi halatang 39 na ito this year. Mga loose shirt, pants at white rubber shoes. Ayan na si Loverboy. Smile na. Kanina mo pa hinihintay, diba? Biro ni April na bumulong pa sa kanya. Shut up. Alam mo bang sinabihan niya ako na matanda at makunat na? Langhiya. Maghanap siya ngayon ng babaeng bobolahin niya. Erase na siya sa akin ngayon. Demonyo siya. Gigil na naman siya ng maalala. Tuwang-tuwa naman si April at hindi makapaniwala. Baka iniinis ka lang niya kasi lagi mo siyang nire-reject. Oh, pues, ayun, mas lalo na siyang walang pag-asa. Tama nang minsan na nakatikim siya ng langit sa akin. Tanga na ako kung papapasukin ko pa siya ng entrance hall. Napayakap na sa kanya si April sa katatawa. Noon naman lumapit si Marco na nagtataka na napatingin sa kanilang dalawa. Huwag ka na magtanong, mainit ang ulo ko. Ani Gail kaya natawa na lang si Marco na naupo na sa tabi ng asawa na tawang-tawa pa din. You're sitting in my chair. Antipatikong wika ni Kiefer nang makalapit sa pwesto nila. Nakatingin dito ang lahat ng dati nitong katim na tuwang-tuwa na binati pa ito. At ang kumag, nakasimangot ngayon at ngiting-ngiti na habang nakikipagbiruan sa mga dating ka-teammate. Meron ba siyang split personality? Pabulong na usal ni Gail, naiiling-iling na lang na tumayo. Lalayo na lang siya, baka mahawa pa siya dito, masira lang ang araw niya. Sa kabilang side na lang ni Marco na bakante naman siya, lumipat. Nakita pa niya nang lingunin pa siya ni Kiefer pero tinaasan lang niya ito ng kilay bago ito makaupo sa upuan na inalisan niya. Anong drama yan? Sa ginagawa mo, tingin mo makukuha mo siya ng ganyang style? Bulong ni April kay Kiefer. Watch and learn. Hindi ako tatanda ng ganito kung hindi ko pa alam ang likaw ng bituka ng mga babae. Manahimik ka na lang dyan. Kasalanan mo kung bakit ang hirap paamuin ng babaeng yan. Ganting bulong ni Kiefer dito. Aba, kasalanan ko bang ipanganak na maganda? Biro ni April.
Napangawi naman si Marco sabay iling. Hindi niya alam kung dapat ba niyang pasalamatan ang lolo niya sa ginawa nito. Iniisip lang niya paano nagkakilala ang dalawa. Bihirang lumabas ng bahay ang lolo niya. Lalabas man ito ng company nila. Ang mga meetings naman ito sa company lang din ang ginagawa. Wala siyang masyadong alam sa lolo niya dahil hindi naman siya close talaga dito. Mas close siya sa lola tere niya at mas madalas niyang kaaway ang lolo niya noong bata pa siya tuwing bibisita sila sa mansyon ng mga ito. Basta kasi umuwi sila sa mga ito ang lola niya, nasa kanya lahat ng atensyon. Hanggang sa pagtulog, gusto nito katabi siya. Kaya ang lolo niya lagi nalang galit sa kanya. Pero dahil sa ginawa nitong pag-arrange marriage sa kanila ni Gail, bigla parang gusto niyang matuwa sa kahit na ano pang rason ng lolo niya. Kaso lang, as always, rejected na naman siya. At alas na niya itong nilalaro niya para lang makuha ang atensyon nito. Hindi na niya alam kung ano pang gagawin niya kapag hindi pa niya ito nakuha. Baka tumanda na talaga siyang binata. Alam niyang risky na galitin ito at magpanggap na galit dito pero kung ito na lang ang way para lagi siyang isipin ng dalaga, it's fine with him. At tingin naman niya, effective dahil kita niya sa peripheral view niya na kanina pa ito tingin ng tingin sa kanya at iirap kapag lilingunin niya. Gusto niyang matawa sa ginagawa nito pero pinipigilan lang niya. Alam niya isinusumpa na siya nito pero okay lang. Titiyakin naman niya, sooner or later, yung hate nito sa kanya ngayon, mapapalitan ng love. Naniniwala pa rin siya sa kasabihang the more you hate, the more you love. Kaya yun ang plano niya, to piss her off hanggang sa hindi na siya mabura sa sistema nito. Uminom ka ba ng gamot mo? Baka rayumahin ka. 60 balls yan. Pang-asar pa ni Kiefer kay Gail nang tumayo na ito dahil tinawag na ito sa ring para sa guest shooting. Gusto mo? Pati ulo mo i-shoot ko eh. Inis namang sagot ni Gail na tinawanan ng mga grupo ng mga itong nakarinig. Aling ulo ba ang gusto mo i-shoot? Dalawa kasi ang ulo meron ako eh. Ngisi pa ni Kiefer na lalo pang tinawanan ng mga nakarinig. Ganun ba? Hindi kasi ako na-inform na ulo din pala yung nasa ibaba mo. Mukha kasi mo lang utak kung saan-saan na lang pumapasok. Saka tumalikod, dinig pa niya ang pang-aasar ng mga ka-teammate dito sa binata. Pagudyat ng buzzer, agad nang nagsimula siyang mag-shoot ng bola. Walang mintis. Kita na niya na halos lahat ng PBA player ng iba't ibang kupunan ay napatayo at napacheer na din sa kanya. Sigawan na ang buong crowd kasabay ng pagtunog ng buzzer ang pag-shoot ng huling bola na hawak niya. 57 out of 60. Mas mataas kesa sa 3-pointer ng PBA na si Marco na napatayo na din sa pagpalakpak. Nagbibiro naman ang ilang PBA player na mga lumuhod. Parang mga siraulong sumamba sa kanya. Maging ang commentator ay naging maingay sa pagpapahayag kung gaano siya kagaling. Pwede daw siyang sumaling basketball player in women division at tiyak daw na magiging ace player siya. Medyo humihingal pa siya nang bumalik siya sa tabi ni Marco na parang proud na nakipag-high five dito at ganun din kay April. Kalma lang, Mr. Guevara. Mukhang siya ka pa sa kaganapan sa buhay. Ngisi ni Gail. Boss, mukhang bigatin ang girlfriend mo. Biro ng isang teammate nito. Hindi ko siya girlfriend. Hindi niya ako girlfriend. Halos sabay na wika nilang dalawa sabay pa silang nag-irapan. Natuwa na lang naman ang mag-asawang Marco. Gail, sabay pang napalingon silang lahat na lumapit si Damien na may kasamang iba't ibang players ng PBA. Damien, dude. Nakipag-high five si Marco dito. Ganon din sa ibang players. Mga nagre-request sa mga itong magpa-picture at hingi ng number ni Gail. Sample pa lang yan. Mukhang mahihirapan ka. Bulong ni April kay Kiefer na hindi na maipinta ang mukha habang pinapanood ang mga dating co-player na nagpapapicture kay Gail na ngiting-ngiti sa mga picture. Napakuyom pa siya ng kamay dahil hinahayaan lang ni Gail na akbayan at hawakan ito sa bawang ng mga co-player niya noon. Ang landi! Bulong ni Kiefer na umabot naman sa pandinig ni Gail, kaya halos tumarak na ang mata nito nang irapan siya. Sulos na sulos ka. Asa na yung galawang Kiefer na kilala namin? Ngumisi naman si Kiefer na nilingon ang mga ka-teammate na tuwang-tuwa na inaasar si Kiefer. Invited kayo lahat sa kasal ko at binyag ng anak ko. Tumawa mga ito. Meron ka ng bride? Ngumisi muli si Kiefer na nilingon si Gail na hindi na yata nangangalay ang panga sa kakangiti. Gail, Belmonte,
will be my wife. Bear that in mind, mga dude. Hindi mo girlfriend, di ba? Boss ka pa ng mga ito. Hindi ko siya magiging girlfriend kahit kailan dahil pang-misis ang title na kaya kong ibigay sa kanya. Umungol naman ang mga ito habang napangiwi naman si April na lumayo sa binata at yumakap sa braso ng asawang si Marco na napakunot pa ang noo. Why? Kinikilabutan ako kay Kiefer. Mukhang may split personality talaga yung kaibigan mo. Mukhang malakas talagang tama kay Gail. Ani April. Natawa naman si Marco na napatingin sa kaibigan na nakatitig nga kay Gail. He's happy for him. Mukhang he finally overcome his unconditional love for his wife. And he think Kiefer was really in love with Gail. To the fact na parang pinaniniwala lang talaga nito ang sarili na si April talaga ang mahal nito. He doubted it noon pa man. Kasi para sa kanya, kung mahal mo talagang isang tao, ipaglalaban mo sa kahit na anong paraan. Pero si Kiefer, wala man lang itong ginawang paraan kahit konti para ilaban ang feelings nito. Pero kay Gail, hayagan ito ipinapakita na nagsaselos ito. Lumalabas ang pagiging childish nito tuwing si Gail ang topic. Tingin niya, ngayon lang talaga ito totoong na in love. Hindi lang talaga ito aware dahil babaero talaga ito noon pa. Hindi niya akalain na si Gail lang pala magiging katapat nito. Ang pinsan niyang isa't kalahati din na may split personality kaya talagang bagay ang dalawang ito. Parehong nag-iisang anak kaya spoiled at masakit sa ulong i-handle. Kung hindi mo lalawakan ng pangunawa, maaga kang tatanda sa mga ito pero in fairness naman kay Gail, mukhang nag-matured na ito simula na maging teacher na ito at iwanan nito ang mundong pabago-bago ng career. Nag-focus na ito sa pagtuturo. Sana lang din magkaroon na ito ng love life at tingin naman niya, si Kiefer na rin iyon. Konting push lang talaga. Kiefer! Tawag na isang babae habang papalabas na sila ng arena after ng All-Star Game. Nahinto sa pakikipagbiruan ng binata sa mga co-player na kasabay nilang lumabas. Ngumiti ang babae. Meron pa itong malaking malata sa tabi nito habang maganda ang ngiti pero hindi magawang ngumiti ni Kiefer. Nagtama pa ang mga mata nila ni Gail na nagpalipat-lipat ng tingin sa kanila ng babaeng bagong dating. Si Fiona. Dude, mauna na ako. Nagpaalam na rin si Kiefer sa mga kasama nila. After tapikin sa balikat si Marco at tumalik naman sa ulo ni April. Habang tumingin lang kay Gail, saka malalaki ang hakbang na umuna ng lakad. Mabilis naman sumunod ng takbo ang babae na tumawag rito kanina. Habang pilit na tinatawag si Kiefer na hindi man lang lumilingon. Sino yun? Curious na tanong ni April. I don't know. Ngayon ko lang din siya nakita. Baka ex. Sagot na lang ni Gail. Isa sa mga fling. Hindi naman niya nakita mukha ng babae sa lahat ng files na dala noon ni Kiefer. Baka isa ito sa mga listahan ni Kiefer. I don't think so. Wala namang babaeng iniiwasan si Kiefer. Kahit mga ex pa niya or bed partner. Mukhang may katunggali ka na, Gail. Bawasan mo na ang pagpapakipot. Sige ka. Ani April. Tumarak naman ang mga mata ni Gail. Sabay iling, saka nagpaalam na rin sa lahat na aalis na. Nahinto si Gail sa pagpasok ng basement parking ng condo niya nang matanaw ang kotse ni Kiefer na nakapark sa harapan ng condo niya na may ilang parking lots. Nakita pa niya ang pagbukas ng driver's seat at nakatingin lang si Kiefer sa kanya. Seryosong-seryoso mukha ng binata. Nakakapanibago kapag ganoon ang itsura nito. Napabugan ng hangin si Gail na pinatakbo ang motor papalapit dito. Anong ginagawa mo dito? Gutom na ako. Kain tayo? Pagkatapos mo akong tawagin matanda at makunat, yayain mo akong kumain sa labas. Kailangan ko na makakausap ngayon. Ano to sa bayo ko? Bagay na ikinagulat talaga ni Gail. Malakas talaga ang kutob niyang meron ito split personality. Ibang klaseng magpapalit-palit ng mood ang isang ito. Ang hirap ispilingin. Sakay. Usal na lang niya. Tumalima naman si Kiefer na mabilis na umangkas sa likuran niya pero mabilis na pinalo niya ang kamay nitong ang bilis na yumakap sa bewang niya na konting-kunti na lang. Dibdib na niya ang hawakan nito dahil sa klase ng Ducati motor niya. Mawa ka lang sa bewang. Hindi ko sinabi na yumakap ka. Hindi ba pwedeng payakap lang? Pabuga ng hangin na wika nito. Hindi. Saan tayo kakain? Diyan na lang sa street foods. Sagot naman ni Kiefer. Hindi pwede. Baka naman magka-hepatitis na ako kakakain ng street food. Natawa naman si Kiefer. Kala ko pa naman makakatipid ako. May treat.
Oo nga pala, nanalo ko nga pala kanina sa shooting. Tama lang naman, libre ka. Ani Kiefer nang maalala ang game kanina. Wala pa sa akin ng pera. Ililibre kita dahil hindi ako kuripot na tulad mo. Pa-ismid na ani Gila. Saka pinatakbo na ang motor. Binagalan na lang niya ang takbo para hindi na yumakap si Kiefer. Nawiwindang ang puso niya kapag sobrang lapit nila sa isa't isa. May atraso pa ito sa kanya at hindi niya matatanggap ang sorry lang after nitong yurakan ng pride niya nang tawagin siya nitong matanda at makunat na. Pakikibagayan lang niya ito ngayon dahil halatang may pinagdadaanan lang ito ngayon. Marahil dahil dun sa babae kanina at curious din naman siya kung sino ang babaeng iyon. Hindi mo ba ako tatanungin kung sino yung babae kanina? Tanong pa ni Kiefer pagkatapos umalis ng waiter na kumuha ng order nila. Hindi, dahil alam ko naman na siya ang pag-uusapan natin kaya ganyan ang itsura mo. Mapaklang umiti si Kiefer sabay buga ng hangin. Fiona Rigor. She's my first love. Tumaas ang kilay ni Gila. Akala ko ba si April? Yes, pero iba si April at iba si Fiona. At mas lalong iba ka sa kanilang dalawa. Tumarak naman ang mata ni Gil sa sagot ni Kiefer. Childhood friend ko si Fiona. Bata pa lang kami, pinagkasundo na kami ng mga grandparents namin na pagdating ng tamang panahon kami dalawa magpapakasal. Uso talaga sa family niyo ang arranged marriage, no? Napapailing na komento ni Gil na sinagot lang ng tango ni Kiefer. So, ano nangyari? Bakit hindi kayo nagkatuluyan? Umalis siya papuntang New York nung high school na kami. Pinigilan ko siya, pero ang sabi niya, babalik siya sa tamang panahon kapag handa na siya magpakasal sa akin. Hinintay ko siya na balikan ako until I met April and I forget about her. Tapos ngayon, nawiwindang ka kasi binalikan ka na niya. Tanong ni Gil at ewan ba niya pero kinakabahan siya sa isasagot ni Kiefer. Umiling si Kiefer sabay buga ng hangin. No, hindi ko alam kung ano ba dapat na maramdaman ko na makita ko ulit siya after so many years. Di ba sabi mo naka-arranged marriage kayo noon pa? Ayan na siya. Bumalik na siya para pakasalan ka. Eh di void na yung paeklat na lolo mo about sa ating dalawa. Matagal na hindi nakaimik si Kiefer. Parang ang lalim talaga ng iniisip nito. Look Kiefer, buhay mo yan. Huwag mong hayaan na diktahan ka ng pamilya mo. Well, hindi naman sa pakikialam. Para kasi sa akin, may mga bagay na pwedeng sundin at pwedeng tanggihan. Kung alam mo sa sarili mong makabubuti, then go. Kung hindi naman, then let go. Ganun lang yun kasimple. Huwag mong pagodin ang sarili mo sa pag-iisip. Ani Gil, noon naman dumating ang order nila. Hindi ba masyadong late para tanggapin ko ulit siya sa buhay ko? Buisit na to. Akala ko ba kung gusto niyang pakasalan noon? Kabuisit. Napakasaluwahan talaga ng puso. Kainis. 3 pa kami ngayon ang nagsisiksikan sa puso niya. My God. Bulong ni Gil sa sarili. Walang late sa tao nagmamahal. Kung mahal mo siya, go for it. Huwag ka ng tanga gaya ng ginawa mo kay April. Huwag kang magpakamartir. Hindi ka so Rizal. Millennium na ngayon. K-pop na ang uso. Let's date. Kahit 3 months lang. Kumunot ang noo ni Gila. Pumayag ka na. Tulong mo na lang sa akin. At bakit naman kita tutulungan? Close ba tayo? You intended to kill me before. Bawas yung ganda point sa langit. Baka hindi ka tanggapin doon. Awas sa... Teka nga, magkaliwanagan nga tayo. Tumango naman si Kiefer na tuloy ang kain. Ano ba talagang papel ko sa buhay mo? My future. Baliwalang sagot ni Kiefer. Si April. A friend who always bullies me. Sila ng abnoy niyang asawa. Yung Fiona? My past that I almost forgot. Hindi malinaw para sa kanya ang sagot ni Kiefer. Lalo pat merong kasamang almost ang sinabi nito. Ibig sabihin hindi pa talaga nito nalilimutan. Ibig sabihin lang na overcome na nito si April at tingin niya dahil sa kanya. Kaya siya niyayaya nito mag-date kahit 3 months lang. Para ma-overcome din nito si Fiona na hindi nito inaasahan na babalik pa. Paano if we end up loving each other? Paano na? Hamon na tanong ni Gil. Let's get married. Gaya ng gusto ni Lolo. Paano si Fiona? Bakit? Ibig ba sabihin posibleng mahalin mo? Huwag kang assuming, Kiefer. Nagtatanong lang ako para malinaw. Tinatamad ako isipin siya. Sagot na lang ni Kiefer. Tinatamad? O hindi ka lang sigurado sa feelings mo? Kung in love ka ba sa kanya o hindi na?
You want to know who I'm in love with? Tanong ni Kiefer. Umiling si Gail ng sunod-sunod. Wala siyang tiwala sa magiging sagot nito dahil ang mga playboy, lagi yang in love kaya ngayon hindi na nito alam kung ano ba talaga ang nararamdaman nito. The first word of the question is the answer. Sagot ni Kiefer na ikinakunot na lang ng noo ni Gail. Kumain ka na lang, baka parehas pa tayong hindi matunawan. What is love for you, Gail? Tanong ni Kiefer. Love is the seventh sense that destroys all the six senses and make the person nonsense. Sagot ni Gail nang maalala ang quote na nabasa noon na ikinangawi naman ni Kiefer. Hindi ko pa talaga nai-in-love, ano? Huwag mo kasi ako igaya sa'yo. Sa aming mga babae, puso ang pinaiiral namin gamit ang utak namin. Kayo mga lalaki, hindi puso ang pinaiiral nyo kundi puson. Learn the difference. Mataray na sagot ni Gail. For me, love is like a joke. Sometimes it's fun, but sometimes it's hurt. Tumarak naman ang mata ni Gail na napangiti. Napakasente naman ng Kiefer na ito ngayon. Ang corny. Gusto mong makarinig ng joke? Tanong man ni Kiefer. Bigla siya napangiti na maalala ang mga joke noon ni Kiefer na ikinatawa naman niya noon. Sige nga, pasample. Tsakin mo lang natatawa ko. Pag hindi, ikaw ang pagbabayaran ko ng kinain natin. Tumikim muna si Kiefer. Nagkita si Pedro at Juan. Nakita ni Pedro yung sugat ni Juan sa tenga. Tanong ni Pedro, ano nangyari dyan sa tenga mo, Juan? Sagot ni Juan, namamalansya kasi ako kanina. Nag-ring kasi ang cellphone ko. Lansya pa lang nadampot ko. Nagtaka si Pedro. Bakit dalawang tenga may sugat sa'yo? Tanong pa ni Pedro. Sagot ni Juan, tumawag ka sa ulit. Pigil ni Gail ang matawa sa joke ni Kiefer. Ang corny naman, wala bang mas matindi? Umayos naman ang upo si Kiefer saka tumikim bago uminom ng tubig. Saglit.